Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong isi-share sa inyo. Meron dito na nabili natin. 200 pesos lang yan mga ka-DIY, nabili natin, oh. Samsung. Ayan, so ang brand niya ay Samsung. Ang problema nito mga ka-DIY, isi-share ko na lang sa inyo sa mga baguhan lang. Ipa-plug in muna natin. Ito. Ayan. So ang problema niyan is ganito. Yan. Yan, bumubukas siya, ibig sabihin pagka nag-sound yan, nag-operate yung kanyang mainboard. O good yung mga ano niyan, good yung kanyang board o yung sa power supply natin at saka sa mainboard natin malamang good kasi medyo tumunog siya. Narinig natin yung sound ng Samsung. So ito mga ka-DIY is nabili natin sa 200 pesos lang. So meron pa yan mga ka-DIY mga nabili natin. So hindi na natin pinapakita sa inyo. Meron pa tayong mga stock dito, mga nakaraan. Yan. Yan bagong dating, puro LG yan. Ito, puro LG, ito LG. Yan. Yan isang ano yan, isang nakabalot pa. Ito. Yan, LG. So dumating kanina. So hindi pa nauubos nga yung dating stock natin yan, oh. Yan. Stock pa tayo diyan. So hindi pa natin naubos yan. Yan puro Sony naman yan. So ito pa dumating kanina. So balik tayo dito sa ating vlog dito. Okay, so unplug muna natin, bunutin muna natin 'to. Buksan natin. Yung model number sa likod, pakita na lang natin sa inyo. Yan. Yung model number ito. Model UA32. Okay, so UA32G4100AR. So ito yung model number niya, 32 inches. Okay, so remove tayo ng back cover para simulan na natin. Okay. Subukan na natin kapag ganito LCD na to eh. Dapat mga ka-DIY isanayin nyo rin na malaman nyo kung paano mag-diagnose. Sa unang tingin pa lang parang nababasa nyo na kung ano yung magiging problema na kanyang LCD, pero kumaga meron kayong suspect. Okay, tapon natin yung mga surot. Okay, may dalawa pa. Ito. Okay, so naka built-in lahat ng mga wiring. So natatanggalin natin is yung speaker, remove muna natin 'to. Remove muna natin para walang sagabal. Okay, so tingnan ko lang muna mga ka-DIY, update ko na lang kayo mamaya-maya. Mga ka-DIY, bali ito yung ating power supply. Ito naman yung ating mainboard. Mainboard magde-deliver ng supply sa ating top board. Ito yung top board natin. Ito naman yung mga source scope natin. Sa 2, 3, 4. So dito kanina yan, kapag yung TV natin kanina is nakaharap sa atin. So dito bandang kaliwa yung may problema. Pagka nakadapa na siya, so siyempre ang problema niyan is bandang kanan na. Kasi nakadapa na yung ating unit. So tinutukan ko siya ng ating microscope camera. Kung napapansin nyo, yun, sunog. Ayan, mapansin nyo? Yan, sunog yan. Ito yan, yung mga sunog. Yung mga itim na yan. So ang normal yan, dapat hindi itim. Yan, sunog yan. Kaya yun ang nagkakaroon ng problema dito sa gilid ng ating TV. Dahil nga dyan sa source scope natin na nasunog. Okay, so ito yun, papakita ko sa inyo yung normal na source scope. So pagka nilakasan natin yung ilaw, yan yung makikita natin, yan o. Yan, so ito mga sunog yan. Sunog yan. Ito mga, yan ang pinaka wirings nya. Wiring papunta yan sa IC, papasok yan ng IC. Dito. O, yun. Yung IC natin sa source scope ay ito yun. Yan, sunog din. Kung napapansin nyo, yung mahaba na yan, yan ang IC. IC pa yan ng source scope. Tapos pumasok dyan supply. Supply ito. Papunta naman yan sa ating LCD, pababa na.
Ito yan, yung mga maitim, yung mga dark spot. Yan yung mga sira. Ayan yung nakakaroon ng shorted. Kaya yung banda dito na TV natin is nagkakaroon siya ng vertical bar. So ito na yon, yung mga sunog na yon, yan ang pinagmumulan. Yung normal na source scope natin, i-slide ko lang itong TV. Papakita ko sa inyo yung normal na source scope. Yan. Papansin nyo, sunog din doon banda, oh. Dito. Yan, sunog din yan. Papansin nyo. Yan. Wala nang contact yan kapag ganyan. Ito naman yung normal. Papakita ko sa inyo yung normal. Yan ang normal. Ito yung itsura ng normal. Wala siyang sunog. So, ma-repair ito kapag meron tayong machine or banding machine. Napapansin nyo, walang sunog itong isa. Yan, walang sunog yan. Kita nyo, malinis. Hanggang doon sa kanyang pinaka-IC is wala ding sunog. Yan. Yan o. Wala siyang sunog. Ito yung IC naman ng source scope natin yan. So pag ganito, hindi ito magagawa hanggang wala tayong banding machine. So hindi magagawa yung ganito kasi wala tayong banding machine. So ang gagawin na lang natin dito is papalitan na lang natin ng ibang LCD. Ganito. Ito ay hindi smart. Yung ipapalit ko dito is smart na lang. Meron pa ako stock doon isa. Or meron pa tayong stock to isa ata o dalawa, tatlo na para sa Samsung. Ganito. Yan. Palitan na lang natin ng LCD para maging okay lahat. So gagawin ko lang is kukunin ko lang yung isang piraso. Meron ako dito. So ito yan, meron akong ditong isa. Samsung din. Smart din ito. Meron ako ditong isa. Yan. Okay pa yung board nito. Okay pa yung LCD nito. Ito na lang ipapalit ko. Bale smart na LCD, ililipat natin dito. Parehas lang naman yan. Mapa-smart o hindi, parehas lang naman. So depende naman sa pin. Depende naman kung ilang dito, nakadepende sa ating top board kung ano yung design ng kanyang supply. Kailangan alam nyo rin kung paano bumasa ng supply dito at saka yung ating mga signal. So ito, yan yung mga signal nya. So mamaya na lang, papakita ko na lang sa inyo. Testing lang muna natin. Okay, bale sinet up ko muna siya. Bale ito yung ating nire-repair kanina. Tapos ito naman yung pang-replace natin sa LCD, Samsung din. So ang Samsung na board, kahit wala siyang main board yan, may power supply lang, gagana yung ilaw nito. Yun, gagamitin natin dito sa pangpalit natin doon na LCD. Ang ginamit natin dyan is yung sarili niyang power supply. Yung power supply lang ito. So gagamitin natin yung ilaw nito para magkaroon tayo ng ilaw. Tapos yung pagdating naman sa dito sa ating LCD is gagamitin natin is ito yung kanyang board. Yung main board ay yung power supply niya at yung main board niya, yan magdi-deliver ang supply dito. Para matesting na natin. Tapos yung ilaw naman, sinabi ko naman kanina, ang mag-drive nito, ito yung ilaw niya, silalim. Bale yung board ng Samsung na to, at saka yung LCD, ito yung pares niya. Dun sa kabila naman, ito yung pares niya para sa program. Para dito ipasok natin. So gagawin natin is plug in ko lang muna to. Kasi yung Samsung kapag may power supply, iilaw yan. So, saksak natin. Yan, para matesting na natin. So, merong ilaw na yan. Automatic yung Samsung nag-iilaw yan. Kung mapapansin nyo, black screen na siya. Meron na siyang ilaw. Yan, buhay na yung ilaw nito. Ang gagawin natin dito sa isa, ito naman yung power supply at saka yung main board niya. Yan, ipapasok natin dito para magkaroon siya ng display. Okay, so, ganitong gagawin natin. Ilalagay muna natin yung flex. Isi-set up ko lang muna pag ganito. Yan, ipapasok natin dito. Tapos ipapasok natin dito. Yan. Bali ang magdadrive ng program, yung nire-repair natin. Yung magdadrive naman ng ilaw, ito. At yung LCD nya. Okay, yung isa. Okay, so set up ko lang muna. So ayan mga ka-DIY, tapos natin i-set up yung ano natin. Bali pinalitan ko lang mahabang flex. Pero dapat yung flex na pinalit natin is 30 pin din. Kung ano yung pin nya, ganun din ililipat natin. Pero medyo mahaba lang para maganda. Hindi sagad yung ating flex. So yan mga ka-DIY, bale ito pagaganahin na natin para sa backlight at saka para sa LCD natin. Saksak na natin dito sa ilalim, dito. Yan, saksak natin. Meron na tayong backlight. Buhay na. Ito naman yung para sa program natin, para sa paglipat ng LCD. Saksak natin yung lilipatan natin. So antayin lang natin na bumukas.
Ayan. So, hindi pa nag-on. Antayin lang natin. So, yun, nag-on na. Ibig sabihin mga ka-DIY, pasok yung ating LCD ililipat. So, malinis oh. Yan. Weak or no signal. Check the aerial cable connection and check save channels. Yan. Okay na yung ating LCD. Okay, so backlash tayo. Bunutin muna natin yung isa. Ito. Tapos yung ating kabila. Yan. Tapos backlash tayo ng flex. Tanggal natin ng flex. Okay, i-set up natin. So papakita ko na lang sa inyo mamaya mga ka-DIY. Bali backlash tayo ng LCD nito. Pati ito. Okay, tara. Okay, so ito yung tinatanong natin mga subscriber kung saan tayo nakabili. Sa online ito, pillar, tawag dito, magnetic pillar. Ito yung ginagamit ko kapag magtatanggal ako ng LCD. Magnetic po yan. Yan. Magnetic pillar. Yan. Tapos gagamit tayo ng ganito para sa backlash ng LCD. Plastic na DIY lang. Yan. Sobrang kapit po yan, oh. Sobrang kapit yan. Yan. Tanggal tayo ng LCD dito sa gilid. Yan. Medyo matigas yung LCD. Medyo matigas yung niya frame. Ayan, baklas na. Wala na rin kwenta itong LCD natin. Tabi lang na natin to kasi magagamit natin ito yung top board para sa pag-replace ng ibang mga parts. Pwede pa yan yung mga top board nya pang replace. Tanggalin natin yung mga pyesa. Okay, so ito na yung LCD na papalit natin. Ayan. Ang iingatan natin palagi pag magbabaklas tayo ng LCD, dapat hindi mapunit yung ating source scope. Source scope natin, pati ito, hindi mapunit. Pag ito, delikado niya, baka mapitas o mapunit. Ito. Yan, yung ating side COF o side cock. Ito. Okay, so balik natin yung pinaka-cover. Okay naman. Saktong-sakto sa kasi Samsung din yung pinagkunan, sakto yan. Pero kapag hindi magsakto, minsan nagtatabas tayo. Binabawasan natin yung plastic para kumasya yung LCD. So meron naman ako mga upload na iba dyan. Panoorin nyo na lang yung mga iba natin na pinalitan ng LCD. Ayan. So balik natin yung pinaka cover nya. Ito. So dapat yung mga kanto, titingnan nyo rin kung hindi lumagpas yung mga ganito. Kasi possible na mabasag yung LCD, yung gilid. Titingnan nyo palagi yan. Okay, so kabit tayo ng Okay, kabit natin. Kabit natin yung frame. Yan, smooth lang yung pagbalik. Okay na, nabalik na. O ganun lang. Baliktad tayo. Yan. Tapos pwede natin i-testing yan kapag nakabit na natin yung pinaka-LCD. Okay mga ka-DIY, so i-plug in na natin tapos natin siyang i-set up. Tingnan na lang natin dito. Okay, so saksak natin. Tingnan natin. Yan, tumunog na, ibig sabihin bumukas na yan. Ayan mga ka-DIY, okay na siya. So okay na okay yung kinabit natin ng LCD, walang problema.
Yan. So gagawin ko na lang dito mga ka-DIY is i-assemble ko na lang to. Tapos okay na yon. Ganun lang magpalit. Okay. So i-close na natin to. Tatakpan ko natin. Tara. Ayan mga ka-DIY, tapos na natin siyang assemble. Yan, meron na siyang paa. Plug in natin, then yan. So ipower on na lang natin yan. So yun, bumukas na. Ayan, wala kami ngayong signal dahil ang problema, putol pa rin yung signal namin dito. Pero okay na yung LCD natin, oh. Yan. Source sa TV. Yan. So bali wala tayong signal ngayon kasi putol pa yung ating linya dahil sa bagyo. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.